Hala, mali yung date na sinabi ng spokes ng DOJ sa pag-unseal ng warrant. Tingnan nga natin, baka nadulas lang o baka yun naman yung totoo. O kung hindi ako nagkakamali, itong DOJ spokes na to, siya din yung nagsabi na wag nang gamitin yung arrest na salita patungkol kay Saldico, di ba? Medyo pahamak ka yata eh. Kasi balita ko, ginisa ka din ni Karen Davila. Wala ka ding masabi kung sino yung taong nag-utos sa NBI para arestuhin si Bato nung May 11. Wala, medyo pahamak ka. Panoorin natin to ha. Husgahan natin. Again, sir, Grant Hilario from Bombo Radio. Sir, since pinag-utos na po na i-take effect yung valid warrant against Senator Bato from ICC, sir, does this mean or does this show na nakikipag-coordinate po ang government sa ICC? What we know is that the warrant was delivered to the Philippines. Dineliver sa Pilipinas. Through what? Kanino dineliver? Yun yung tanong. Hindi ba dapat? Through Interpol? Kasi hindi mo sinasagot yung tanong eh. Di ba? Nagkikipag-coordinate ba sa ICC? Hindi. Ang alam ko lang ay na-deliver sa Pilipinas. Pero sino ba nag-deliver? Tuloy. Now, this was last year, and it was unsealed on May 12, 2026. Kailan daw? Kailan? Ulitin natin ha. Kailan daw na-unseal? Government sa ICC. Pakinggan nyo mabuti. What we know is that the warrant was delivered to the Philippines. Now, this was last year, and it was unsealed on May 12, 2026. Malinaw naman yung pagkarinig ko. Malinaw? May 12, 2026. Kailan ba sinerve yung warrant kay Bato? Doon sa naghabol-habulan na natapilok na dapa pa nga sa hagdan. May 11. May 11 yun, Gosep. Tama naman ako, di ba? So, na-unseal nung May 12? Nagkamali lang kaya siya dito? Tingnan natin kasi uulitin pa rin niya na May 12 talaga. Kasi kung titignan natin dito, ayan ang sabi ng ICC, on May 11, 2026, the pre-trial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed the arrest warrant of Ronald Marapon de la Rosa, which had originally been issued as secret on 6 November 2025. Sabi ng DOJ spokes, kailan daw na-unseal? May 12. Sinerve nyo na hindi pa na-unseal pala? Kasi bakit sasabihin ng ICC na May 11 nila in-unseal? Ano yun? Para tumugma doon sa araw kung saan inaresto si Bato tinangkang arestuhin si Bato? Kasi may problema pa rin tayo dun eh. Sabi, alas 7 pa lang nandun na yung mga NBI. So, ibig sabihin, hawak na nila noon yung warrant of arrest, na-unseal na. Ahead ang Pilipinas ng 6 na oras. So, alauna pa lang sa Netherlands. Tandaan, na-content na natin to, ang mag-a-unseal lang sa warrant of arrest na secret, walang iba kundi yung mga judges ng pre-trial Chamber 1 ng ICC. Paano na-unseal kung alauna pa lang ng madaling araw doon? Diba? Tapos sinasabi ngayon ng DOJ, May 12 daw na-unseal. Tuloy natin to ha. Kasi sabi ko baka nagkamali lang. Pero hindi eh. Uulitin pa niya eh. Tuloy. Yun na po at nating alam, no? There was a chain of command in bringing that warrant to the proper government agency here in the Philippines. So that's all we know. Siyempre, nanggaling po sa ICC yung warrant. I think that speaks for itself. Okay, so Hindi mo sinagot yung tanong eh. So, nakikipag-coordinate tayo ngayon sa ICC. Sabi ninyo sa PCTC yan dumaan. Dapat dadaan yan sa Interpol kasi doon lang tayo makikipag-coordinate. So, hindi mo sinagot yung tanong. So, sa ICC rekta to? O baka naman kayo lang yung nag-unseal talaga nung May 11 na hindi pa na-unseal ng pre-trial Chamber 1 ng ICC?
Bato, medyo parang lumiliwanag na. So kung magkakaroon ng investigasyon nito, kasi tingnan natin ha, si Marcoleta, siya yung committee chair ng ng Committee on Justice. Si Manang Aimee na ibalik sa kanya yung Foreign Affairs. Kailangan nating ipalabas yung mga dokumento, 'di ba? Kung saan talaga galing yung coordination. Kung rektang ICC at walang coordination sa Interpol, nagkikipag-coordinate nga tayo sa ICC. So nagsisinungaling ang gobyerno ni Bangag na naman? Ganun? Tuloy. So bali ang isa-serve po natin kay Senator Bato ay yung mismong arrest warrant ng ICC at hindi yung arrest warrant na mula sa isang local court. ICC warrant po. So ICC warrant yung isi-serve. TRO lang naman yung yung rineject or hindi binigyan ng TRO ng Korte Suprema. Pero yung merit ng kaso na valid ba yung warrant of arrest, hindi pa yung nasasagot. Hindi pa valid or valid yung ICC warrant. Ba't nila isa-serve? Hindi pa dinedetermine ng Korte Suprema kung valid ba yun o hindi. So, binabypass na naman natin yung sinasabi sa batas na dadaan muna or i-verify muna ng isang local court yung warrant of arrest bago i-serve. Ang sakit nito sa ulo ng mga to. Okay. Sir, yung magiging proseso now for serving the warrant against Senator Bato, will it be the same process with former President Duterte? Na may PCTC, tapos andun din nun si PG, yung mga, kasi ang difference kasi nung pag-implement ng warrant initially nun ay NBI lang yung nakita natin. So, paano na ngayon yung magiging process? Tama naman, di ba, yung observation. Kasi nung sinerve yung warrant of arrest ni PRRD, may PCTC eh. Dito, NBI lang. So, walang coordination sa Interpol ito? Sila-sila lang talaga? Lumalabas yung mga totoo bit by bit. Lahat naman po kasi yan, NBI, PNP, even the PCTC, it all falls within the law enforcement cluster of our government. So, Yes, pero kung sino yung inatasan? as to the exact procedure, well, syempre, we know that the situation is very distinct. Even former President Duterte's arrest was distinct from any other arrest that's happened before. Distinct? So, ibig mo sabihin, may iba-ibang procedure ang pag-aresto na ngayon? Lumalabo lalo. So, as long as law enforcement will mag-enforce, I think that would be the proper protocol under our laws. May records po ba Hintayin nyo kasi uulitin niya ulit yung May 12. tayong na-receive about sa travel ni Senator Bato? Marami pong available records sa department. Of course, the Bureau of Immigration is an attached agency. As to existing records right now, wala po kami natatanggap o nakikita. Okay, just to make that clear. But of course, the records will always be available to the Department of Justice. Jo. Sir, Sec Vida mentioned earlier na may consequences po yung mga tutulong kay Senator Bato. Can you expound ano po yung mga charges na pwede po nilang kaharapin and ilang taon po kaya yung possible na pagkakakulong po na ibibigay sa kanila? Okay, thank you. No, okay, again, ang crimes kasi, they have elements. And the elements will have to jive or to coincide with the factual circumstances. So depende po yan. Kung may mag-aid and abet, well, maraming pwedeng maging charge. Perhaps obstruction to justice. But all these things kasi, right now, we could only speculate, right, until we have the facts ascertained wholly. Ang magiging depensa ni Senator Robin doon, wala pa namang desisyon yung Korte Suprema na denied yung TRO. Nung araw at oras na tinulungan niyang makaalis sa Senado si Senator Bato de la Rosa. 'Di ba? Wala pa naman Hintayin na lang po natin, no? Attorney, point of clarification lang. Is this the first time the DOJ issued such order to enforce the arrest warrant of ICC against Senator Bato de la Rosa? This will be the first time that, no, okay, so just to be clear, the warrant
ICC warrant has always been valid and enforceable. Okay? It was unsealed May 12. Oh, inulit niya ulit ng May 12. Sabi ko, baka nagkamali lang yung pag-unseal. Pero inulit niya eh. May 12 eh. Baka May 12 nga talaga nila na-unseal yun. Pero hindi eh, kasi May 11 ang sabi ng ICC na unseal yun eh. So ano yung hawak ninyo nung May 11? Kasi ito yung duda ko, guys. Kaya matapang at parang siguradong sigurado si Boying na nagsabi nung November 2025 na meron ng ICC warrant si Bato. Baka doon pa lang binuksan na nila, 'di ba? Kasi tingnan mo naman magiging chismoso. Magiging chismoso yung ombudsman natin pag lumabas pala na walang warrant of arrest at that time, 'di ba? Kasi November 6 inisyo ng ICC yung warrant of arrest pero secret. 3 days after or 2 days after, pinangangalandakan na ni Boying na nakita na niya. So, ano to? Binuksan nila? 'Di ba? Saan naman siya kukuha? Not unless magkikipag-coordinate talaga sila o meron silang talagang rektang coordination doon sa ICC, hindi nila inunseal or whatever. Pero yung sinasabi nilang hindi malabo eh. Mahuhulog sila doon sa mga sinasabi, magmumukha silang sinungaling doon sa sinasabi nilang hindi sila nakikipag-coordinate sa ICC. Ulitin natin to for the last time. Pangalawang beses na niyang sinabi to. This will be the first time that, no, okay, so just to be clear, the warrant, ICC warrant has always been valid and enforceable. Okay, it was unsealed May 12. The government recognized it as valid and enforceable. Okay, the directive now is to enforce it. Bakit So, May 12 talaga eh. May 12. Ano nangyayari dito? Ulitin ko, sabi ko, baka nagkamali lang naman. Pero inulit niya eh, May 12 talaga eh. Could it be possible na May 12 talaga na-unseal to? Na yung ICC parang sinasabi na lang nila na ano? Na May 11 para magtugma doon sa ano? Doon sa araw kung saan sinerve ng Pilipinas? Malaki yung duda ko, guys. Mataas talaga yung duda ko na rektang nakikipag-coordinate ang mga to sa ICC. Kasi una sa lahat, tignan ninyo yung sitwasyon ng pag-aresto. Again, walang PCTC doon. Walang counterpart ng Interpol. Not unlike kay PRRD noon. Kaya hindi nila nasasabi ngayon na harap-harapan gaya ng dati na pinang-aresto nila kay Pangulong Duterte na sa Interpol lang naman kami nakipag-coordinate. Wala silang sinasabing ganun. Kasi baka doon kay PRRD noon, kompleto yung documents. Baka dito wala. So, kailangang lumabas ito sa investigasyon. Nasaan yung coordination ninyo sa Interpol, PCTC, para patunayan ng gobyernong ito na hindi nga sila nakikipag-coordinate sa ICC. Kasi wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Hindi tayo po pwedeng makipag-coordinate doon. Naku, ang sakit ng ulo ng gobyernong ito. Gagi, palubog ng palubog, lalong palubog ng palubog. Kasi ang kasinungalingan, pasasaan ba't maaano din, may lalabas yung katotohanan. Hindi ka forever na pwedeng magsinungaling. Lalabas at lalabas, sisingaw at sisingaw ang baho niyan. Naku, Diyos ko po Lord.